Sa atin naman pong pagbabalik sa kasaysayan, alamin natin ang naging ambag ni dating Senador Ramon Magsaysay Jr. sa kasaysayan ng bansa. Mula po yan kay Xiao Chuba, sa Showtime, ako ay Pilipino. Makasaysayang araw po, it's Showtime! Kamakailan lamang ipinagdiwang natin ang karawan ni Pangulong Ramon Magsaysay, ang Pangulong minahal ng bayan na isinilang noong August 31, 1907. Nang mamatay si Magsaysay noong 1957, 18 years old lamang noon ang bunso at tanging anak niyang lalaki na si Ramon Jr. Binuksan ni June ang safe ng kanyang ama at natuklasan niya na 2,000 piso lamang ang naiwan ng Pangulo ng Pilipinas. At doon niya natutunan na ang tunay na paglilingkod sa bayan ay hindi pagpapayaman sa pwesto. Nagtulong-tulong ang mga kaibigan ng kanilang pamilya upang maipatayo sila ng tahanan at nag-alay ang mga pamantasan ng scholarship para sa mga anak ng Pangulo. Hindi sinayang ni June ang mga pagkakataon na ibinigay sa kanya. Nagtapos si June ng Mechanical Engineering sa De La Salle College at nag-aral sa Harvard School of Business Administration sa Boston at nag-aral din sa New York University Graduate School of Business Administration. Sa pagitan nito, naghanap buhay bilang engineer trainee at supervising engineer for operations para sa malalaking kumpanya sa Pilipinas. Noong 1965, nahalal siyang isa sa pinakabatang mambabatas, kongresista ng Zambales, sa edad na 27. Nagbalik agad sa pribadong sektor noong 1969 at doon niya napatunayan na bagamat anak siya ng kanyang ama, kaya na rin gumawa ng sariling kasaysayan. Pinasok niya ang iba't ibang negosyo, paggawa at pag-export ng mga damit, semiconductor, pati na rin ang turismo, biruin nyo. Dahil techie sa panahon na hindi pa uso, sa pamamagitan ng Color View Cable TV Incorporated, dinala ni June ang industriyang cable TV sa Pilipinas noong 1972. Bago pa man ang internet, ang cable TV ang siyang nagbukas ng mata ng Pilipino sa mundo, na ngayon ay isa ng multibilyong industriya ng 550 cable operators sa buong bansa. Si June Magsaysay ang kinilalang father of the Philippine Cable Television. Ngunit dahil sa pamanang integridad ng kanyang ama, hindi naiwasan ang tawag ng paglilingkod bayan. Tumakbong senador noong 1995, pumangatlo pa. 73 mga napubahang batas ang kanyang naipasa bilang principal author at co-sponsor. Ilan sa mga ito ay hindi basta-basta mga batas. Magna Carta for Small and Medium Enterprises, Agriculture and Fisheries Modernization Act, Electronic Commerce Act, the Anti-Money Laundering Law, AFP-Based Pay Law, National Service Training Program Law, New AFP Table of Organization Law, New Foreign Investments Law, at Mechanical Engineering Law. Binabati ko siya noon sa pagsusulong ng mga batas sa Information Technology o IT sa Senado dahil hindi naman daw nakakain ito at kailangan ng bayan. Ngayon, sino na ba sa Pilipinas ang hindi nag-i-internet? Isa siya sa 10 senador na bumoto para buksan ang ikalawang sobre ng ebidensya ng impeachment ni Pangulong Joseph Estrada. Kahit kapartido ang Pangulong Gloria Arroyo, pinaimbestigahan sa Senado ang fertilizer fund scam. Sa kabila ng kanyang matingkad na paglilingkod, hindi madalas magpapansin at nanatiling aba. Nang manalo akong ikatlo sa First President Ramon Magsaysay Essay Writing Contest noong 1998 at nakilala siya ng personal, siya na ang naging inspirasyon ko na abutin ang aking mga pangarap sa malinis na paraan. Senador June, salamat po sa inspirasyon. Ako po si Xiao Chua para sa telebisyon ng Bayan. And that was Showtime.